discuss natin tong topic din, lumalabas sa board exam. Password nga to eh, November 2019. Dati, kasi ngayon usually application lang eh. So ito yung concept sa plane geometry na triangle inequality. Solve the triangle daw with sides 3, 5, 12. Ano agad may isip mo dyan? Alam mo na yung Heron's formula, di ba? Alam mo na ba yung Heron's formula? Ang Heron's formula, pag applicable yun kapag meron ka nung lahat ng sides. Ano mo i-quiz mo? Tatlo na lang. So Heron's formula, area ng triangle daw is the square root. Sige, mamaya na lang. S times S minus A times S minus B times S minus C. Yan agad may isip mo, di ba? O kabisado mo na yan. Mas maganda. Na ilalagay natin sa calc yan. Ilagay natin yung semi-perimeter sa X. Lagay natin yung sides A. Di ba semi-perimeter? S is semi-perimeter, di ba? So, add all sides for the perimeter, then divide by 2. A plus B plus C, pangalan ko sa sides, divide ko by 2. Then, colon. Tapos ito ko lagay yung area, formula ng area. Ganito ginagamit yung colon kapag, yung first equation, first expression, kakailanganin mo para sa susunod. Which is true, kasi kailangan na ng, dyan, semi-perimeter. It is x times x minus A times x minus B times x minus C. Tama ba yan? A plus B plus C over 2 plus times colon squared ng x times x minus B, x minus C. Okay. Direct sub sa mga sides, 3, 5, 12. 3, 5, and 12. Meron ba yung value? Yung semi-perimeter natin is 10 and nag-math error siya. Bakit nag-math error dito? Baka, ang nangyari, ang semi-perimeter is less than sa isang side, which is true. Naging 12. Dito siya, less than sa 12. So, semi-perimeter minus 12, nag-negative. Hindi na nag-negative yung buong, pangit naman ng sample ng problem. Di masabi mo agad na impossible triangle na. Pero hindi dahil doon, ha. So, ito, ganito kasi yan, yung, ito, concept talaga dyan. Gamitan natin nung sa inequality nga. Yung tawagin natin, triangle inequality. So, meron kang triangle. Random triangle lang siguro. Connect-connect ko lang. Gusto yung makagawa ng maayos na triangle eh. Ano ba magandang note para ganito? Okay, so sabihin natin ABC to. Sides ABC yan. And ang given sa'yo is A, B, C. Sides ABC. Sides lang kina-consider naman natin dito. So, ito, pangalan natin, ito yung A. Tas, ito yung B, ito yung C. Pero mamaya na natin gagamitin yun. Ano lang muna? Yung theorem lang muna. So, may limits kasi yan, yung bawat sides. Kaya sabi, inequality, di ba? Ito yung tanong ko. Ibahin ko sana kulay, no? Mas maganda. Ay, pwede ko pala palitan na lang kulay dito. Ito gawin kong red, ito gawin kong blue. Ay, tumama na. Pangit. Pangit ka banding. So, gawin kong blue. Ayan. Goods na ba yan? Okay, so ito yung C natin. Ito yung bakit sumasama kayo? Tanggalin ko to. Ayan, okay na. Sumasama. Huwag mo muna pangalanan. Sumasama eh. Di ko ma-edit eh. So, ang minimum na pwede niya maging is kapag nag-sum yan sa B. Ayun, no, parang nireflect ko siya dito. Kumbaga, ayan. Ayan. So, pag ganyan yung sides mo, kapag nag-equal yung A plus C,
Or sige, ano na lang. Sige, okay na yun, A plus C. Sum ng two sides. Kapag ibig sabihin lang nun, kapag nag-equal yung sum ng two sides sa third side, okay, so walang triangle yon. Hindi triangle ang na-form mo, kundi line. 'Di ba? Line ang nangyari. Wala kang na gamit na wala kang na buong triangle bale. Line lang yan, straight line yan kapag nag-equal yung sum ng first side and second side. Okay? Yung sum ng two sides, first two sides, nag-equal sa third side, so walang triangle mabubuo ron. Ano pa yung isa? Ang isa naman is what? Kapag kinuha mo naman yung ano, difference, pwede rin. Diba ito? Ayan no. So, kapag mas malaki naman yan, again, kapag A plus C is nag-equal sa B, line lang yon. Ano pa yung isa? Ang isa naman na pwede nating gamitin is eto. Yung mas mahaba naman. Pag ito, mas mahaba naman yung A, and then, binawas mo naman yung C, diba? O, yan. Etong mahaba, binawasan mo nito, nag-equal naman sa B. Di rin mangyayari yun. Wala ka ring triangle doon. Kapag yung mas mahaba natin yung A, tapos, eto, mas maiksi yung C. So, nag-equal naman yun sa B. O, pag nag-equal naman yan sila, yung difference, nag-equal sa B, line din yon. Wala ka nabubuong triangle. So, ganun lang. Ibig sabihin, nakagawa na tayo ng limits na. Nakagawa na tayo. Ibig sabihin, ang side B, which is yung third side, nag-B yung third side, no? Sige, okay lang kasi ginawa ko kasi B yung base eh. Sanay kasing ganun eh. So, ang limits niya lang ay, ang pinakamababa niyang pwedeng maging value is hindi i-equal dito. 'Di ba? So, A minus C. And hindi rin i-equal sa A plus C. Ang pinakamalaki niya. Ganun lang. So once na nag-equal yun, kaya nga wala akong inequality oh. Ay wala akong equality sign. Ano lang yan, less than. O, yan lang pala tandaan natin. So dapat, ma-check mo muna lahat. Applicable to sa lahat. Kumbaga, yung A and B. O, if A and B. Tapos si C ang i-check A and B. Tapos C ang i-check mo. A and B, tapos C. So, ano nangyari doon? 3 plus 5. 3 plus 5. A plus B, tapos C. So, ito ay 3 plus 5. 3 plus 5, ang C ay 12. Di ba? So, ang nangyari, 3 plus 5, 8 lang yan. Tapos 12. Ang dapat, mas malaki to. In between siya dapat. So, less than yan, no? 3 plus 5 is less than 12. 8 is less than 12. Hindi pwede yun. O, dyan pa lang, wag may isa nang di masatisfy. Automatic na yun. Na hindi siya, tag nito, wala kang mapuform na triangle. Ganun lang. Pwede mo rin siya i-try sa 5 plus sa 5, 5 sa B and C. Pwede siya. Pero dun sa A and B kasi hindi. No? Ayun, basta at least may isa na hindi masatisfy. O, pag B plus C, tapos A. O, ang B natin ay 5 plus C, 12. Ang A natin ay 3. O, yung ano naman, tawag nito, difference naman. O, 12 minus 5. Siyempre, dun tayo sa positive na ano, di ba? 12 minus 5. Tapos, ano niya is 3 lang din. Dito, di ko na pinakita yung minus, no? 5 plus 3. Okay, pakita ko rin. 5 minus 3. So, that is 2 naman. And dapat, greater than naman yun. Sakto ba? Ang difference, mas less than pala, less than 5. Ito, sakto siya. Less than 12. Diba? Tumama dito, dito, mali.
Kasi dapat, ang mangyari doon is greater than 12. Less than yan. 5 plus 3. 8. Less than 12. So, X to. Ganun, X yan. Yung isa, 5 minus 3, 2. Less than 12. So, tama yan. Ito, 5 plus 12, ilan yan? 17. So, dapat greater than yan. And ang less than naman, ang difference naman, dapat mas mababa. O, ganun. So, 17 is greater than 3, tama. Then, 12 minus 5, 7 is less than 3. Oh, mali rin pala to. Basta yun, basta may isang di ma-satisfy lang. Once na ganun yung mangyari, automatic na yun. O, ganun lang naman siya. Hopefully na gets yun. Ito yung A, ito yung C, then pinakita natin yung isa kanina. Nabura ko na. So, ibig sabihin, impossible triangle yan. Though pwede mo rin yung mapakita sa ano. Di ka niniwala. Pwede ka mag-cosine law dyan. Cosine law. ABC, di ba? Kahit isa, pili ka ng isang angle. O, cosine. Sabihin natin yung C na lang. So, isa cosine theta. Mali. C squared is equal to A squared plus B squared. Diba? Minus twice ang product nila, AB. Tapos cosine nun sa C. So, isosolve mo tong theta. Theta ko na lang to. Solve mo yung theta. So, lipat na lang yan dun. Magiging A squared plus B squared. Lipat yung minus C squared. Lipat yung C squared, magiging minus C squared. And then, lipat to, di ba? Divide mo by 2AB. Ganun, arc cos mo yan. Actually, cosine theta yan eh. Cosine theta. So, arc cos mo yan. May lalabas kaya? Dito kasi nagkataon talaga na mag-less than kasi yung perimeter eh. Yung semi-perimeter eh. No? Arc cosine. So, ang gagawin natin ay shems. Inverse cosine. Tapos, A squared plus, medyo naglag ako, B squared minus C squared all over twice ng AB. Nakastar naman na yan, no? A ay 3, tas 5, tas 12. Meron ba? O math error. Yun yung madalas nangyayari. Try natin tong isa. Baka mas magandang problem to. Yung perimeter sa kanilang inihiwalay natin yan. Nov 2018. Ito na lang, May 2019. So, ang triangle ABC daw, AB is 8, BC is 20. O, one possible dimension ng CA is, ito mas magandang problem. May tanungan, mag-eliminate tayo. Again, ito yung limits natin. Yung sum yung third side, ito third side lagi to, is dapat mas in between sa difference nung first two sides and nung sa sum. Ganun lang. Ganun lang ibig sabihin nun. So, sige, gamitin natin yung CA. Kahit di ko na ilagay yung figure, no? CA. So, dapat in between siya ng difference ng AB and BC. Or, sige, BC minus ano tayo. Doon tayo sa positive, di ba? BC minus AB. Ayan. Tapos, yung isa is sum nila, AB plus. AB plus BC. BC minus AB, 20 minus 8, that's 12. Dapat in between dyan yung CA natin. Yung isa ay 28. Saan yung pasok dyan? 12, 11, X na agad. 9, X na agad. 7, X na agad. Ang dali. Di 13. Pasok na 13. Yung 12 hindi talaga yan kasi alam mo na magla-line yan kapag ganyan. So 13 ang sagot natin. Ganun lang. Actually, sagutan na nga rin natin tong isa. Sagutan na natin tong isa. Dito na tayo eh. In triangle BCD, BC is 25. O kahit doon mo na i-draw. Basta alam mo na dapat yung magiging side nung third. Hindi ko na isusulat yung ano. Parang A minus B ko na lang. Kanina kasi, ang ginawa ko kasi B yung gitna eh, no? Hopefully di naman mali to.
Biniko kasi base siya, di ba, ang ginawa ko. Pero ibig sabihin lang naman, huwag niyo nang tandaan yung formula. Ito yung alalahanin nyo. Yung third side should be in between sa difference ng first two sides and sum ng first two sides. Ganyan lang. So, first two sides, BC. Ang binigay ay BC at CD. So, 25 minus 10. 25 minus 10, rekta na natin, 15. Dapat in between doon yung third side. A plus B, 25, 35. 25 plus 10, 35. So, ibig sabihin, dapat nandito yung third side natin. Possible, probable perimeter nun, di ano, add all sides mo lang, di ba? Add all sides mo lang, di meron kang 25. Opya. Dapat ang range mo ay 25 plus 10 plus. Again, kung i-add ko to, hindi pwedeng pumasok dun, no? Sige. So, ibig sabihin, ang probable perimeter niyan is A plus B plus yan, plus yung 15. Probable perimeter niyan or yung A plus B, then plus yung 35. Ganon. So, A plus B plus, lagay ko na lang to sa X. Pagpalit-palitan natin. Dapat in between siya ng 50. Ang probable perimeter natin, in between 50 and, in between ha, exclusive. Ibig sabihin, hindi nga kasama yung mga bounds natin. 25 plus 10, tapos yung isa ay 25 plus 35 na. O 70. So, alin dyan yung pasok sa 50 to 70? 50 to 70. Napakadali. 70 to 71, 70, 69. Again, baka matrap ka, hindi kasama si 70. 69 lang. Ganun lang. Hopefully na gets yun. Yun. I guess that's it for this problem. Yun pa lang na-compile ko eh. Pero enough na yan para sa ano, maging baon mo. That's it. Hope you learned something. Thank you.